katabi mo, pinagpala ka talaga. Oo, dahil katabi mo ako. Ayaw na yung katabi mo ako. Amen? Panagpala ka talaga dahil katabi mo yan. Sa linggo mong hindi nakita yan. At sabi nga kanina ni Pastor Eleanor, maraming salamat sa Panginoon. Nandito na naman tayo at nagkita-kita. No? It's indeed a blessing for us na magkita-kita tayo. No? Praise the Lord sa buhay ninyo. Praise the Lord sa buhay ng bawat isang nandito ngayon na kayo ay nakasama namin. Blessing po kayo sa buhay namin kung di nyo lang alam. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung blessing nga yan sa'yo. Ikaw. Amen. Praise the Lord. Okay. Sabi dito, ako ay blessed. Ayoko ma-stress. Lagi natin ito i-declare kada umaga. Kahit doon sa aming Zoom Bible study, lagi ko pinapaalala to. No? Pag wake up mo pa lang, i-declare mo na sa sarili mo. Paalala mo na actually, hindi mo naman yung sinasabi para mangyari sa'yo. Kasi totoo, pinagpala na tayo. Ephesians 1:3, Ephesians 1:6. Tayo pinagpala ng Diyos. Ang problema lang, minsan nakakalimutan natin. Sa nangyayari sa paligid, nangyayari sa buhay natin, nakakalimutan mo yung sinabi ng Diyos. Parang ganito lang yan. Ang pangalan ko, Wendell. May problema ako, wala. Wendell ang pangalan ko. Tama? Ganon din yung sinabi ng Panginoon sa atin. Tayo ay pinagpala na. Irregardless of our circumstances, sa work, sa trabaho, sa bahay, sa eskwelahan, sa paligid, kahit anong sabihin ng mundo sa'yo, ang siguradong totoo, yung sinabi ng ating Panginoon. Amen? At yun dapat ang ating pinapaalala sa araw-araw. Kaya natin dinasabi, ako ay blessed. At syempre naman, sino pa naman ang gustong ma-stress? Ang dami ng stress sa mundo. Huwag na natin stressin yung sarili natin. Tignan mga katabi mo kung na-stress ka dyan. Ay, hindi daw. Amen? Okay. So, 2024, the year of answered prayer. At lagi natin pinideclare, napakabuti ng Lord. Dahil alam ko, marami sa inyo, yung sinulat ninyo nung end of the year, ating service, di ba? Nagpasulat tayo ng mga prayer request. May nangyari na ba? Amen, no? At parurin bang mangyayari? Ito maganda. Yung hindi nyo sinulat doon, mangyayari sa iyo. Dahil ganun kabuti ang ating Panginoon. Dahil sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen? And indeed, 2024 is the year of answered prayer. Magugulat na lang kayo dahil nandun na yung kasagutan na matagal mo nang iniintay. Amen? Okay, so ang ating theme for this month, the mission continues. Ito yung pangalawa. I hope and I pray maitapos ko to. Pero sa biyaya ng Lord, matatapos natin to. The mission continues. Siyempre, nung umakit ang Panginoon sa langit, nag-iwan siya ng utos sa mga disipulo. At hindi natapos sa pag-akit ng Panginoong Hesus sa langit, yung mission na yon. Pinagpatuloy yon ng kanyang mga manggagawa. At 2,000 years ago, nung inutos niya yun, alam natin, umaandar yon. Indeed, Christianity is a movement. Tandaan, ang Kristyanismo hindi natatapos sa church. Tama? Lumalabas ang bawat Kristiyano, naghahayag tayo ng mabuting balita, directly or indirectly. Ano yung pastor? Directly, yung talagang pumunta ka para mag-share ng word. Kagaya mamaya, di ba, mag-share sa mga jail. Yung indirectly naman, ito yung nagiging patotoo mo sa mga kakilala mo. Paano nangyari yun? Halimbawa, may problema siya o kaya ikaw, may nangyari sa'yo, tapos naikwento mo sa kasamahan mo, alam mo, ang buti ng Lord kasi yung may problema kami, bigla na lang, ganito. Yung hindi mo alam, yung kausap mo may problema rin, tama? Hindi naman natin alam yan, pinagdadaanan ng kausap natin sa paligid Sa mga kasamahan sa trabaho, kasamahan sa school, kasamahan sa kapitbahay, hindi natin alam. Pero dahil ikay nagpatotoo na ang buti ng Lord sa'yo, mapapaisip siya, ay oo nga, nangyari kay Sister Gina yun, ganun rin ang gagawin ko, tama? Hindi ba? So that's an indirect way of sharing the gospel. Amen? So lagi nating bukang bibig ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pangit naman yung kada bukang bibig, ay yung problema ng buhay ko, Mari. Kada umaga na lang, pag may nakausap ka, magpo-post ka. What a day. Diba? Mga ganon, hindi mapupuri ang Diyos. Amen? So, sabihin natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Okay, ang totoong Kristiyano may misyon. Naniniwala ba tayo dyan? Yun ang may misyon ng totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano, ulitin ko, hindi natatapos sa loob ng church. Hindi natatapos ng Sunday. Isang linggong Kristyanismo yan. 365 days na Kristyanismo ng bawat isa yan. Ngayon, if you said that you have Jesus in your life, may mission ka. Amen? Sabi mo, sabi mo, may mission ka. Huwag kang konsumisyon. Amen? May mission tayo. Amen? Ang tanong, ikaw, alam mo na ba mission mo?
Amen? Yun ang tanong dyan eh. Okay, part 1, nung nakaraang linggo, ito yung pinag-aralan natin. How to accomplish our mission. Sabi natin, ito yung pinag-aralan natin. How to accomplish our mission as a group, as a church. Ito yung ating nabuong acronym. Fellowship. Dapat ang isang church nagfe-fellowship. Bakit nagpa-fellowship? Kasi yung word na fellowship sa Greek, koinonia, it means a spiritual group, a spiritual assembly. Ibig sabihin na pag tayo, kagaya niya, napag-usapan natin dito, that every last Sunday, tayo ay magkakaroon ng fellowship. Sa atin, kainan kasi ang fellowship. But it's more than that. Nakakapagkwentuhan, nalalaman ko yung pinagdadaanan sa church sa kabila, nakakapagkwentuhan kami ni Brad Emmanuel, ni Brad Joel, lahat kayo, nakakapagkwentuhan tayo, nalalaman natin yung pinagdadaanan ng kapatid natin. At doon, napagpe-pray natin. Hindi nyo alam minsan, halimbawa, may nag-open. Alam mo, pastor, may problema ako sa pamilya ko. Kaya ganun. Hindi mo alam, yung napag-openan mo, lalo na't Kristiyano talaga yan, napipray na sa isip yan. Amen? Let's make it a habit to pray for somebody na nangangailangan ng prayer. Huwag nyo nang hintayin na, Brad, pag-pray mo naman ako. No. Let's be a habit of praying for somebody else. Amen? Bakit natin sinasabi yon? Halimbawa, sa end of the month na fellowship, lahat tayo dapat nandun. Kumakain, tapos may narinig ka, ay nagpapapray si sister ganito kay pastor. Pag-pray mo na rin. Huwag mo na lang hintay si pastor lang ang magpe-pray o si brother ganito lang ang magpe-pray. Pag-pray mo na rin. Amen? At muli, yun na pag-uusapan sa loob ng iglesia, hindi natin dapat imarites. Sa atin lang yun para tayo ay magpalakasan. That's number 1, fellowship. Number 2, obey and love. Sumusunod tayo dahil tayo ay mananampalataya at tayo ay mahal ng ating Panginoon. Amen? Hindi to out of duty, although the definition of obedience is dutiful na pagsunod. Pero tayo, we obey in love. We obey because we love God. Amen? Sabi nga, mahal natin ang Diyos. Sino nagsasabing mahal ang Diyos? Pagsabi ng amen. Kaya ba bang ipagtimpla ng kape ang Diyos? Mahirap. Kasi hindi natin alam, baka gusto na espresso. 3-in-1 lang meron tayo. The point is, hindi natin kaya pagtimpla ng kape ang Diyos, pero pwede mong tulungan yung kapatid mo. Di ba? Let's be an extension of God. Tumulong tayo kahit hindi humihingi ng tulong. Amen? So that's, you obey Jesus because you love God. You obey Jesus because you love Him. Not because of, kasi kailangan, kasi sabi sa Bible, kasi no. Pinakamaganda, gumagawa ka kasi mahal mo. Tama? Di ba? Ang mga nanay nga, lagi ko itong example, ang mga nanay gumigising sa umaga yan para nung pinanganak ang anak, yung baby. Di ba? Talagang laging gising yan. Hindi dahil duty nilang gumising para umiyak yung bata, kundi dahil mahal nila yung anak nila. Tama mga nanay? Iba magmahal ang nanay. Ako nainis na ako sa anak ko, pero si Leonora, hindi pa. Kasi bakit iba magmahal ang nanay? Tama ba mga nanay na nandito? Iba magmahal ang nanay. Iba ang puso ng nanay, bilip ako. Talagang napakalapad. At kung malaki ang puso ng nanay, higit na mas malaki ang puso ng Diyos. Amen? So we obey in love. Pangatlo, be committed. Hindi committed, ha? We commit because, ang committed kasi, it's you obey kasi pagkataon mo nang umobey. Halimbawa, tama ba, Brad Emmanuel? Cable technician, tama ba? Cable technician siya. Hindi niya ginagawa yung trabaho niya dahil trabaho niya yun. No, ginagawa niya yun kasi yun ang calling sa kanya ng Panginoon. You obey, parang ako, technical support. Hindi lang ako sasagot ng tawag pag naka-duty ako. Pag tinawagan nila ako, sasagot din ako. Pag kaya ko, ngayon hindi pwede kasi ginagamit ako ng Lord. Pero if given a chance, I would answer their call. Why? Kasi yung sinumpaan kong tungkulin kasi ako yun eh. Hindi lang dahil binabayaran ako. Pero syempre, pag hindi na ako connected sa kumpanya, iba na yun. Pero dahil committed ka talaga, at ganun din ang pagiging committed na Kristiyano. Hindi ka lang Kristiyano, sabi ko nga, dito sa loob, pag Sunday lang, pero paglabas mo na, hindi ka na Kristiyano. No. We are a Christian 24/7, 365 days a week. Why? Kasi yun tayo. Amen? Mami, bibigyan kayo ng example ulit. And then we understand others. Ang mundo, hindi lang tayo. Sabi nga nung, na-post ko na ba yun, no? Me, myself, and I. Ako, at ako. Ganun ang tao eh. Gusto nila, lagi na lang sila. Kanina nung papunta kami rito, bigla na lang kami kinat. Kasi nagmamadali. Sabi namin, grabe yun. Kung tinamaan siya patay. Kasi motor yun eh. Maabala kami, pero disgrasya siya. Anong punto? Ang tao, unahan ng unahan. Walang pakialam sa ibang tao. Hindi ka na nga lang dyan eh. Yung tapat ng may tapat, may nakalagay na kapitbahay. Wala tayong pakialam. Ang tao talaga in general, walang pakialam sa kapwa-tao.
Subukan mo ito. Nakasakay na ba kayo ng jeep? Parang ako lang yata. Sasakay ka ng jeep. Minsan, nangyayari sa akin to. Yung maraming bilig pinamili, nandun sa unahan. Kasi siya una sumakay eh. Dami niyang dala. Wala siya pakialam kahit mahirapan ka sumakay. Pwede naman siya doon. Ito nakakatuwa, huli pala siyang bababa. Ang hirap sumakay. Bakit? Katwiran niyo, mahirap bumaba. Hindi ako doon. Di ba minsan ganun din tayo? Okay, nandito ka sa dulo. Bakit? Nandito ako eh. Pag mag-apaabot ka, okay, nandun ka naman sa gitna, ayaw mo pag-abot ng bayad, bahala ka dyan. Minsan ganun, naalala ko isang araw, sumakay kami ng FX. Natutulog na ako. Yung katabi ko, gising naman, nagsiselfon. Ayaw niya mag-abot ng bayad talaga sa FX kami. Minsan ganun ang tao, talagang selfish. Kaya ang sabi ng Lord, matuto tayong magmahal ng kapwa. Amen? Huwag tayong tumulad sa mundo. We understand others. Dapat tayo rin, naiintindihan natin sila. Ngayon, kung ayaw nila tayong okay lang kasi si Lord, naiintindihan tayo eh. Amen? Lagi tayong antingin natin si Jesus. And then share the word. Ang ating obligasyon, maghayag ng mabuting balita. Ulit sabi ko sa inyo, directly or indirectly, we should share the word of God. And nabuo nating word last week, focus. Kaya naman, how to accomplish your mission as an individual. Okay, tao-tao tayo. Okay, sabi dito, ito yung greatest command. Ang utos ng Diyos, bago siya bumalik sa langit. Sabi niya, then Jesus said to them, all authority is given. Ibig sabihin, siya yung pinakamakapangyarihan. Siya yung may authority. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Siya yung boss ng mga boss. Amen? Sabi niya, binigay na sa akin. Ngayon, inutusan tayo. Sabi ko nga, example ko nung nakaraan, halimbawa ganito, dumating dito si President Bongbong. Pumunta siya si Kaya na Grace Christian Fellowship Barangay Kaisyo, mamayang hapon sa Barangay Tibaga naman. Nanghingi ng espresso. Sabi niya, hindi ako makakapag, I cannot listen to the word of God without drinking a coffee. Hindi sa'yo siya. Sabi niya, hey, you, what's your name? Nakita si Brad Joel. Can you get me some espresso, please? Sabi ni Joel, ano yun? But dahil siya yung presidente, hindi niya pwede sabihin, teka sir, sorry sir, hindi ko alam yun. Hindi pwede. Presidente yan eh. Alam mo gagawin ni Brad Joel? Lalabas yan. Tawagin ni Sister Kinas, ano ba yung espresso ko? Tulungan mo naman ako. Maghahanap yan ng marunong gumawa ng espresso. Para mamaya dala-dala niya yung espresso. Why? Because all authority as a president is given to the president. At syempre, ayaw mong mapahiya yung presidente dahil yun ay hindi pagsunod sa isang utos ng isang commanding officer. And Jesus, being our commanding officer, he deserves he deserves for us to follow him. Inutos niya. Ano sabi niya? Maghayag kayo, therefore go and make disciple. Sino tayo para hindi sumunod? Tama. Pastor, Lord, hindi kami makasunod eh. Hello, ako yung Diyos ng mga Diyos. At ang sabi niya rito, ito maganda. Teaching them to obey everything. Yan yung sabi niya, and I am with you. Ito mabuti kay Lord. Pag inutusan tayo, hindi kagaya ng mga leaders ng mundo, once they ask us to do something, wala sila ron. Siguro they will provide the means for us to get that utos, pero ang Lord kasama natin. Kaya diba sabi ko sa inyo, every time, lalo ngayon, ako nagagalak dahil alam ko may mga tatayong iba na rito sa mga susunod na linggo. Pagtayo nyo rito, hindi na kayo yun. But paalala ko mag-pray kayo. Wag kayong magtatayo rito na hindi kayo nag-pray. Because ipailalim nyo sa banal na spirito yung iyong gagawin dito. Amen? Dahil sabi niya, I am with you. So every time we obey God, every time we go and make disciple, every time that we sing, every time that we preach, every time that we teach, every time that we come to the church, kasama natin si Lord. At hindi lang yun, hindi natatapos dito yun. Hanggang bahay, kasama mo si Lord. Yun ang kabutihan ng isang mananampalataya. Sabi niya sa Acts 1:8, di ba? Dumating ang banal na Espiritu. So, kung ikaw ay may Kristo, nasa iyo banal na Espiritu. Tingnan mo nga kung nasa mukha ng katabi mo yung banal na Espiritu. Parang duda. Amen? Kaya nakakatayo na tayo dito, kaya tayo nakakagawa ng mga bagay-bagay, kasi hindi na tayo to. Ang banal na Espiritu ng gumagabay sa atin.
Amen? So yun yung utos. Therefore, go and make disciples and then teach them to obey also. Kasi ang gusto ng Lord, hindi natatapos sa mga disciple yung utos. Yung pinag-utusan, mag-uutos din, magtuturo din. Kagaya ng ginagawa natin dito, we disciple. Kagaya ng ginagawa ng ibang Christian churches, they disciple. At walang leader ng church, makinig, ang gusto siya ang magaling. Walang leader ng church, ang gusto siya ang magaling lang. No. Yung bang pag sinabi, Pastor, may session, hintayin niyo ako. Pastor, may hintayin niyo ako. Hindi. Ang totoong lingkod ng Diyos, ang gusto niya, lahat ng pinagkatiwala sa kanyang tupa, natututo. Kasi doon magkakaroon ng movement. Amen? Remember, Christianity is a movement. Hindi natatapos dito kasi kayo naman yung magpapatuloy. Whether we like it or not, if we claim that we are a Christian, we are obliged to obey. Tama? Susunod tayo. Hindi lang dito. Susunod tayo. Kasi bakit? Mahal natin ang Diyos. At nasa Kanya lahat ng kapangyarihan, ba't tayo hindi susunod? Yung mga disciples, bakit sila sumunod? Una, nakita nila si Jesus namatay. Tapos ilang araw bago nabuhay? 3. Nakita nila nabuhay. Una pa lang nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi nila, kung ito nabuhay, kami rin, wala nang katatakutan. Bakit? Lahat ng takot sa mundo nag-originate sa kamatayan ng tao. Naniniwala ba tayo dyan? Okay, example. Yung bata, anak, bakit gusto mo mag-aral mabuti? Gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Ba't gusto mo makatapos ng pag-aaral? Gusto ko pong magkatrabaho. Misa nga yung bata ganun eh. Gusto niya magkatrabaho. Bakit gusto mo magkatrabaho? Gusto ko pong kumita ng pera. Ba't mo gusto kumita ng pera? Para mabili ko po yung mga kailangan. Ba't gusto mo mabili kailangan? Para hindi po magkasakit. Ba't ayaw mong magkasakit? Ayaw ko pong mamatay. Lahat ng takot ng tao, it will lead us to death. Ito maganda. Tinalo ng Panginoong Isus ang kamatayan. Di ba? Ano pang katatakutan mo? O iba ako, aminin ko, takot ako sa ahas. At ayoko makita ng ahas. Kahit yung ahas na mukhang ahas. Takot ako doon. Bakit? Kasi pag natuklaw ka, patay eh. Di ba? Minsan, bakit takot yung iba sa heights? Di ba? May fear ng takot umakit sa heights, yung matataas na building. Kasi bakit? Baka mahulog. Patay. Sabi ko sa inyo, lahat ng takot ng tao, kasi sa kamatayan ng punta. Pero si Jesus, tinalo niya yun. He conquered the grave. He made the way. Bakit nangyari yun? Bakit siya namatay? Para ipakita siya ay tao. Bakit siya nabuhay? Para ipakita siya ay Diyos. Kaya siya ay 100% God, 100% man. Sabi nga sa theology, hypostatic union. Yung combination ng pagiging, parang dual citizenship, no? 100% God and 100% man na hindi maintindihan ng ibang tao. Tayo sa biyaya ng Lord, kaya natin naiintindihan yun. Amen? At pangalawa, bakit naging matatapang yung mga disciple? Nung namatay si Jesus, nung nakapako sa krus, sinong disciple lang ang nasa baba? Si John, kasi pangalan niya John. Kaya andyan. Pero nung nakita yung resurrected Christ, tapos nung umakit sa langit, nandun silang lahat. Sino lang ang wala? Ba't na kayo nakatingin sa akin? Si Judas. Pinalitan yun. Sino pinalit? Si Matias. Tama ba? Si Matias. Tapos nun, nagkaroon ng 300 agad sa upper room pa lang. Correct me if I'm wrong, ha? Pero parang ganyan yung basa ko, 300. Tapos 3,000. Ay, hindi, 120, sorry. 120 pala, 120. Tapos 3,000 nung nag-preach na si Pedro. Bakit biglang tumapang si Peter? 3 beses siya pinagkaila ang Panginoong Isus. Kasi nakita niya namatay na buhay. Hindi lang namatay si Jesus, nagkasakit ng lagnat. No. Binugbog siya, pinahirapan, sinugatan. Tapos namatay, nabuhay, ng ganun-ganun lang. Talagang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, nandun yung banal na Espiritu. Amen? Mga kapatid, nakita niyo na ba sa buhay niyo ang buhay na Kristo? Pastor, paano nangyari yun? Wala naman ako doon. Okay. May binago na ba sa atin ng Diyos? Kung nakita nyo na dati kayong manginginom, bigla kayong ginawang bagong tao. Dati kayong bungangera, bigla kayong ginawang bagong tao. Dati kayong tomador, o yun na rin yun na, ginawa kayong bagong tao. Sabi nga, we are a new creation. The old has gone, the new has come. Ano yun? Resurrection. Nabuhay, nagkaroon ng bagong buhay. Amen? Parang resurrection yun. At pangalawa, nung dumating ang banal na Espiritu sa atin. Kaya kung nagawa ng disciple nun,
kaya din natin gawin. Why? Hindi dahil magaling tayo. Walang ganun. Ang magaling, si Jesus lang. Amen? Kaya kaya natin gawin yung command. Lahat ng kayang sumunod sa utos, magsabi ng amen. Amen. Kaya natin gawin yan. Amen. Kung hindi nyo pa alam, magtuturo ulit tayo ng for spiritual law. Kahit ABCD. Amen. Kasi sa Emmy, tinuturo ABCD. Whatever fits you to share the word of God, ibibigay ng Lord sa yan. Kapatid, testimony mo pa lang, sapat na para may makonvert. Amen? Kaya huwag niyong isara ang bibig. Pag binuksan yan, para maghayag ng mabuting balita. Amen? If we obey, there will result multiplication. Kaya hindi minsan dumadami kasi hindi rin tayo nakakasunod. Why? Aminin na natin, busy tayo sa trabaho, busy tayo sa buhay natin. But if we really we really want to obey God, we're really committed, laging may paraan. Sabi nga nung matandang kasabihan, pag may gusto, may, pag ayaw, may, o kayo nagsabi niya. Ganun din tayo. Amen? Okay. Ang problema, may ayaw lumago. Ayan, pinag-usapan natin dito yung paglago sa individual. Ang problema, kaya hindi lumalago ito. Sabi ng author ng Hebrews, kasi hindi rin mapatunayan na si Pablo ang sumalat ng Hebrews, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay nito. Yung nauna kasi dito, magtuturo itong author ng Hebrew tungkol sa pagiging si Jesus ay si Melchizedek, yung mga malalalim na katuruan. Ngayon, parang hindi nakikinig yung audience. Kaya sabi niya, marami pang gusto kaming ituro. Sabi niya, ngunit mahirap paliwanag sa inyo. Bakit? Sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Hindi nyo maintindihan o dahil ayaw nyo lang intindihin. Dapat sana'y nakapagturo na kayo. Ba't sinabi ito ng author? Siguro dahil matagal na itong nakikinig ng salita, matagal ng church, matagal nang dumadalo sa gawain. Kaya sabi niyo, dapat nagtuturo na tayo. Amen? Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan. Ito mabigat panimulang aralin ng salita ng Diyos. Parang dapat nagtuturo ka na. Sabihin na natin na 4SL, nagtuturo ka na, naghahayag ka na ng mabuting balita. Yan ang sabi, kailangan ulitin pa sa inyo yung primary teaching. Sa translation niya sa Greek, parang rudiments. Parang bumabalik ka doon sa umpisa. Parang bumabalik ka na naman doon sa elementary teaching. Yun ang translation sa English. Parang babalik na naman tayo doon. Kaya sabi niya, dapat marunong ka na dapat kaya mo na yan Ba't ikaw pa rin ang tinuturuan? Kasi balik ka ng balik dun sa elementary teaching. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ito yung lagi ko naririnig nung nasa Emmy pa ako. Nasabi ni Bishop Emmy, dapat kinakain na yung mga tungkol sa righteousness, yung mga mabibigat ng aralin. Kaya lang bumabalik pa rin tayo sa chapter 6, sinabi niya lang, tarang 3 yun. Balik sa faith, sa repentance, sa baptism. Parang bumabalik ka dun sa elementary teaching, sabi niya ganon. Dapat kumakain ka na ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lang. Ibig sabihin, balik ka ng balik sa salvation, balik ka ng balik sa, ito masakit hanggang ngayon sa mga churches, nandyan yan Paano? Pinag-aawayan pa rin kung nabubura o hindi. Pumunta kayo sa mga Christian forum sa FB, pinagtatalunan pa rin. Kung nabubura o hindi, grace, by grace ba o by faith, ano ba dapat ang baptism, lubog ba dapat o wisit, yung mga ganon. Bumabalik sa elementary teaching, kaya hindi makausad. Ang galing mo makipagdebate kung grace o law, baptism of sprinkling o kaya baptism of immersion. Ano ba yung mga elementary teaching? Yung Santa Cena ba dapat ginagawa sa gabi lang? Dapat ba ginagawa yan every week? Dapat ba may mga ganon Ano ba nagliligtas? Yung pagtanggap kay Kristo, yung baptism. Kasi may mga churches naniniwala ang nagliligtas, baptism. Those are elementary teaching. Yes, may subject na apologetics, pero dapat daw, ilang taon ka nang kumain ng salita ng Diyos, dapat ikaw na yung nagtuturo. Okay, magtatanong ako no offense men, sino rito yung 5 taon ng Christian and above? Above. Taas ang kamay. 5 years and above, 5 years and above, 5 years and above, 5 years and above. 5 years and below na Christian. 5 years and below. 5 years and below. O yung hindi nagtaas, ano kayo? First time? First time. Anong tawag doon sa estudyante? Saling pusa. Naalala ko nun Kasi 6 years old, nag-grade 1 na ako. Noong time na yun, may pit pa. Naalala ko nun, di ba? Ewan ko, pag grade 1, di ba, inaabot daw. Pag 6 years old. 7, tama?
Aabutin. Pinaabot sa akin ng teacher ko, dito ko inabutin. Sasawa yung teacher. Sabi, sige po, nanay, isasali po natin itong anak niyo. Kaya lang salingkit. Pag bumagsak po, hindi na po. Awalan Diyos, nakatapos naman ako. Kasi 6 pa lang yata ako noon. Lalo yung kapatid ko isa, 5 years old. Wala pa kasing kinder tsaka nursery noon eh. Huwag yun yung tanong, ilang taon na ako. Bata pa ako. Ngayon kasi may mga K-12 mo, kinder 1, kinder 2, may nursery. Kami noon wala, diretso grade 1 eh. Kayo ba, Brad Pastor, nag-grade 1 ka ba? Ano ka ba, kinder? Grade 1 ka na agad? O, pareho tayo talaga magkasikita tayo. Ikaw, Brad Emmanuel. Magkakaklase tayo. Amen? Amen? So gano'n. Dapat, kung 5 years ka na in above, dapat nagtuturo ka na rin. Wala po akong church eh. Hindi po ako maka-attend eh. At least sa bahay mo. Kung tatay ka o nanay ka, pag-practicean mo ng pamilya mo, yung nanay magagaling mag-message yan eh. O, tumatawa sila. Magagaling mag-sermon yung nanay. Gamitin mo, nasalita na ng Diyos na i-preach nyo. Amen? Sabi ko, bumabalik na dapat nagtuturo na tayo. Lahat tayo tinatamaan dito in some way. Amen? Kasi minsan hindi natin nagagawa na dapat talagang on fire na tayo. Bumabalik na naman tayo. Amen? Yun ang sabi ng author ng Hebrews, dapat tayo ay nagtuturo na. Hindi pa rin tayo nagtuturo kasi bakit? O, tingnan natin talunan na natin yan. Okay, sabi ito, problema, hindi sila lumalago. Ito pala, Hebrews 6, tinuloy pala. Bakit? Ito yung elementary teaching. Panimulang aralin, ano yun? Pagdalikot sa gawang walang kabuluhan. Ito yung repentance. Pananampalataya sa Diyos. Seremonya ng paglilinis. Pagpapapatong ng kamay. Tungkol sa muling pagkabuhay ng patay at sa hatol ng mga langgan. Sabi ng mga komentarista, lahat ng daw yan, elementary teaching. Bakit? It's all about works. Bumabalik sila sa work, sa gawa. Napansin nyo, walang biyaya. Kasi kung ikaw ay talagang nasa Panginoon at naniniwala ka ng biyaya, you know that everything you have is because of the grace of God. Amen? Kaya elementary teaching yan, kasi puro yan gawa. Pero mo, pati pagkabuhay ng patay, pinag-aawayan pa. Amen? Ilang araw ba si Jesus nasa lupa? 40 days, 30 days. Kaya doon ako ay 40 days eh. Amen? So, balik sila to sa elementary teaching na yon. Nakikipagdebate sila. Hindi nung utos ng Lord. Sabi ng Panginoon, be ready in season and out of season. Pag tinanong yung tungkol sa pananampalataya mo, dapat tayong sumagot. At maganda, pag meron nang dumating sa puntong kailangan kang mga tuwiran o kailangan mo ipaglaban yan, andun ang kapangyarihan ng banal na spirito na magbibigay sa'yo. Huwag kang makipagdebate dahil gusto mo lang. Amen? Kung kinakailangan ipagtanggol, why not? Kasi kailangan din naman. Pero kung huwag naman yung ikaw maghahamon pa. Amen? So huwag tayong bumalik sa ganun turo. Kasi bumabalik ka na naman sa mga lumang issue kaya hindi ka lumalago. Na dapat sana magha-high school ka na dahil nakipag-away ka, bumalik ka. Anong tawag doon sa bumabalik sa eskwelahan? Repeater ba? Tama, no? Repeater. Nag-graduate na, hindi pa tuloy gumraduate kasi nakipag-away. Bumagsak. Amen? So, bumabalik. Okay, so how to accomplish our mission? Number 1, give and take. Ano yan? Dapat, tayo na yung nagtuturo. Sabi dito, teaching is the final step of learning. Pag ikaw nagtuturo na, then, nandun ka na sa higher stage ng learning. Kasi ikaw na yun. Mga kapatid, no, sa mga nag-aaral ng banal na kasulatan, sa mga nagtuturo na, kayo, balang araw sa biyaya na. Every time that we are used by God, imposible hindi kami mag-aral. Bakit? Wala kaming sasabihin dito. Magkukwento lang kami ng buhay namin. Amen? Kailangan nating mag-aral. At dun ka lalong natututo. Di ba nung mga nag-aral, yung mga tumatayo na rito, sino rito hindi nag-aral? Malalaman, sa buka pala ng bibig ko, nag-aral o hindi eh. Amen? Nakikita mo nag-aral talaga. Kailangan mo mag-aral. Bakit? Gagamitin ka ng Lord. Yun nga lang, binigyan ka ng chance ng barangay na, kapitbahay na ganito. Ma'am, kayo po yung magpa-flag racing ceremony. Kayo po yung magpanatang makabayan. Sigurado, araw-araw, kinakabisado mo yung panatang makabayan. Kabisado niyo pa ba panatang makabayan? Diba? Kasi you're given a chance to be in front. You're given a chance to do something for the people. Di mas lalo na kung gagamitin ka ng Lord, dapat pinaghahandaan mo talaga yon. Dahil lang yung inire-represent ay ang Diyos. Kaya the final step of learning
is teaching. Yan, teaching is the final step of learning. Dapat tayo ay nagtuturo na. Amen? Kaya sabi sa Luke 6:38, magbigay at kayo ay bibigyan din. The moment you give something, lalo kang bibigyan ng Diyos. Hindi lang to pera usapin dito. Lahat ng bagay na binibigay mo sa kapwa mo, ikaw ang lalong binibigyan ng Diyos. Tama? Magbigay ka ng tulong, tutulungan ka ng Diyos. Magbigay ka ng pera, babalik ng Diyos sa iyo. Magturo ka, lalo kang pagagalingin ng Diyos. Amen? Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. At ang sabi ng mga tatanda, pag may sinuksok, may mabubunot. Pag may tinanim, may aanhin. Nakita na nila sa mundo yon at nangyayari yun. Sa mga eskwelahan, mga nag-aaral dito, mga estudyante, sino ang takot mag-exam? Sino? Sino takot mag-exam? Yung mga, hindi kayo, yung mga hindi nag-aral. Pero pag ikaw nag-aral ka, ang tapang mo, umaga-umaga, nandun ka na. Tagal naman na exam. Kasi bakit? Ready ka eh. Amen? Ganun din. Dapat nag-aaral. Amen? Sabi dito, give what was given to you. Sabi ko, kung 5 years pataas ka na, ang dami ng pinakain ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya dapat na ikaw naman yung magkaroon ng pagkakataong magturo. At huwag mo naman asamin agad, since bago ka pa lang din na halimbawa talagang wala ka pang 5 years pero talaga sa puso mo marami ka na ibibigay, then makipag-one-on-one ka sa bahay mo, yung asawa mo, mag-Bible study kayo, di ba? Ulitin natin, gamitin natin para lumalabas na yan. Kasi lalo mong ginagamit yan, mas lalo kang gumagaling. Proverbs 11:25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. Ang marunong tumulong ay tiyak tutulungan. O sino rito gustong tumulong? Amen? Kaya kung gusto mong lumago as an individual, para magawa mong mission mo, matuto kang magbigay. Galatians 6:20, this is therefore, let us do good unto all men. Nuulit dito, gumawa raw ng kabutihan sa lahat ng tao. Amen? Especially, ito maganda, sabi ni Pablo, Apostol Pablo, to the household of faith. Tumulong ka sa kapwa-tao, pero mas tumulong ka sa kapwa mo Kristiyano. Hindi ang favoritism. Bakit? Pag tumulong ka sa kapwa mo Kristiyano, sigurado ang mapapasalamatan. Bawa, may tinulungan ni Brad Emmanuel si Brad Joel. Sasabihin ni Brad Joel, salamat sa Lord sa buhay mo, pagpalain ka niya. Tama? Talaga ang natataas ang Lord. Kasi alam na natin that every time that we are used by God, pag pinasalamatan, hindi ko mapasalamatan, hindi dapat ikaw matataas. Ang matataas ang Lord. Amen? Kaya sabi dito, do good especially to the household of faith. Pero huwag din naman natin pababayaan yung mga kapitbahay natin at kakilala natin na kailangan ng tulong. Amen? Kasi doon din lang tayo pinibless ng Lord. Amen? Tandaan, paglabas ng bulwagang ito, at kahit nasan tayo, ang Diyos nakikita tayo. Amen? Hindi ka nakikita ng pastor, ng asawa mo, pero ang Lord nakikita tayo. Amen? Kaya sabi doon, di pwedeng tanggap lang ng tanggap, dapat nagbibigay rin. Naalala niyo yung lagi kong example, bakit bumabaho ang kanal? Kasi hindi umaandar yung tubig. Stagnant yung tubig. Pero subukan mo yung kanal, maayos yung flow. Mabango yun, hindi na mabaho yun. Ganon din ang isang Kristiyano. Pag tanggap ka ng tanggap, mag-overclutter yan. Alam niyo ba yung lugar na tanggap lang ng tanggap? Merong isang body of water daw na kilalang kilala. Tanggap lang ng tanggap. Alam niyo kung ano? Dead Sea. Ito yun. Kita niyo siya, ang alat-alat niya. Kaya Dead Sea. Kasi tanggap lang siya ng tanggap eh. Hindi siya marunong magbigay. Hindi umaagos yung tubig eh. Andun lang. Kaya huwag tayo maging Dead Sea. Tignan mo yung katabi mo. Wala lang, tignan mo lang. Amen? Then pangalawa, rest in God. Magpahinga sa Diyos. Ang mundo nakakapagod. Huwag ka magpahinga sa kung saan-saan. Magpahinga ka sa Diyos. Para mamagawa ang mission mo, ang sabi ng Lord, 6 days you will labor, 1 day you will rest. Ang mga kapitalista, gusto sa empleyado, trabaho ng trabaho. Ang Diyos napakabuti. Gusto niya, nagpapahinga rin tayo. Amen? At pag tayo nagpapahinga, we should pray and read the Bible. Sabi ko, always talk to our commanding officer. Ang pastor, hindi siya ang commanding officer. Ang commanding officer nating lahat, si Jesus. Dapat lagi natin siyang kinakausap para alam natin kung ano ipapagawa niya sa atin. Sabi ko, pray and read.
We talk to God by praying and reading the Word of God. Sometimes sa preaching na ganito, kinakausap tayo ng Lord. Sometimes sa mga billboards, sa mga quotations, sa mga verses. Pero pinaka-effective way para marinig mo ang Lord through prayer. And then, by reading the Word of God. Amen? Sabi, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Sabi nga Matthew 11:28, come to me, all of your weary and burden, and I will give you rest. Paano ka lalapit kay Lord? Sa church ba? Hindi. Lumapit ka sa Kanya, kayong dalawa lang. Yes, dito nakakapagpahinga ka kasi nakakatulog ka rin naman minsan. Dahil inaantok na kayo sa pastor nyo. Pero ang totoong kamahingahan kay Kristo lang matatagpuan. Amen? And how? By prayer. And by reading the Word of God. Kung tinatamad tayo makipag-usap kay Jesus dito sa lupa, huwag na tayong pumunta ng langit. Kasi siya rin naman ang makikita natin. Amen? Tanong, sino rito gustong mapunta ng langit? Magsabi ng amen. O, yung hindi sumagot, saan yung gustong pumunta? Kung gusto natin pumunta ng langit, at ang makikita lang natin doon si Jesus, at dito pa lang sa lupa, ayaw ko nang kausapin si Jesus, huwag na kayong pumunta ron. Boring sa langit. Amen? Pastor, sarcastic ka? Hindi, nagsasabi lang akong totoo. Di ba? Ganun naman talaga yun. Sayang lang. Kaya dapat ngayon pa lang, sabi mo, be true to yourself, Lord, tinatanggap kita. Pero parang wala ko talaga sa loob ko mag-pray. Pag-pray mo yan. Kakausapin ka ng Lord. Anak, kaya ayaw mo mag-pray, marami kang worry. Anak, kaya ayaw mo mag-pray kasi ang dami mong iniisip. Anak, kaya ayaw mo mag-pray kasi wala ka ng oras mag-pray. Dahil kung sino-sino na lang ang nasa isip mo. Pag-pray mo, mga kapatid, ang prayer, hindi yung naririnig nyo sa pastor, ang galing mag-pray ni Pastor Joby, ang galing mag-pray ni Brad Emmanuel. Hindi yun. Ang totoong prayer, yung kausap mo si Lord, puso sa puso bilang tatay natin. Amen? Yes, we are trained to pray that. Yun, kasi meron tayong, may sinusunod tayong ACTS, di ba? Yung Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. Pero, ang gusto talaga ng Diyos, yung puso mong nakikipag-usap sa Kanya. Amen. Pagbuka pala ng bibig mo, Lord, hindi mo talaga ako makapag-pray. Okay lang kay Lord yun. Yun ang totoong ikaw eh. Alam mo, gusto nga ni Lord yun eh, anak, ka mag-alala, tutulungan kita. Lord, talaga hindi na ako makapag-church eh. Anak, tutulungan kita. Lord, hindi ako makapagbasa ng Bible, hindi ko po maintindihan eh. Maging totoo tayo kay Lord. Kasi He is our Father. At sabi, come to Him, all weary and burdened, and He will give us rest. Come to Jesus by reading His Word and praying. Pangalawa, sabi dito, si Jesus na nga. Nung siya nandito sa lupa, matapos paalisin ng mga to, siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Kung si Jesus nagpe-pray, sino tayo para hindi mag-pray? Ano pa? Sabi sa Mark 1:35, very early in the morning, ano sabi? He went to a secluded place and pray. Tayo ba, may daily prayer time? Yung sa buhay ba natin, sa maghapon natin, meron ba tayo oras na nilagay para kayo? Yung iba, pagkagising, yung iba, bago matulog, meron ba tayong gano'n? O yung every now and then, nakikipag-usap ka, Lord, so much the better. Kailangan may regular praying time. Sabi sa Philippians 4:6-7, ito nga pag may worry ka, ano sabi? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng prayer with thanksgiving. Pag may worry ka, pag may meron kang alalahanin, pag-pray ka pa rin. Mga kapatid, lahat tayo dumadaan sa, sabihin na nating panic attack. Sa totoo lang, no, sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Ang daming dapat ikatakot. Nung ano nga lang, nandito pa kayo doon, nung nag-eclipse, diba? Naalala ninyo, nung mga magdidilib daw, nung 8 ba yun? Tama ba? 8, no? Monday. Usak-usapan sa amin sa office yan. Tapos sabi nung last sabi nung manager namin, naku, sabi niya, Pastor, baka parang ganun yung sabi sa meeting magdidilim daw sa 8, madilim daw. Baka, paano kaya yun? Makakapasok ba tayo? Sabi ko, bakit? Mawawalan ba ng kuryente? Di magdilim, may kuryente. Di mo sinabing mawawalan ng kuryente si Meralco. Amen? Ang daming haka-haka mangyari. End of the world na raw. Magtabi na raw ng pagkain. Tapos mangyari-nyari, solar eclipse sa Amerika at Canada lang pala. Dito hindi naranasan. Amen? Tinatakot ng tao yung sarili niya. Kaya minsan sa social media, alamin nyo muna. Minsan daw maglalagay, walang pasok. Last year pa pala yun. Nire-repost lang.
Ma'am, ba't di ka pumasok? Sabi po ng Channel 7, walang pasok. Pakita-kita, walang pasok, Puerto Princesa. Hindi, tinitignan nyo rin kung ano yung nakalagay. Amen? Kaya sabi ko, may alalahanin ka, mag-pray ka. Amen? Yun yung ating secret weapon. At sabi sa Joshua 1:8, meditate on the word of the Lord. Nguya-nguyain, basa-basahin, ipaalala nyo lagi. Amen? Lagi natin dapat inaalala yung salita ng Lord sa buhay natin. Kaya nga, lagi ko itong inuulit-ulit. Mga kapatid, meron ba tayong favorite verse sa Bible? So, parang wala na yata may favorite verse. Sino rito may life verse? Pinangahawakan nyo ba yung life verse niya? Ano ba yung favorite life verse? Yung iba, paborito, Jeremiah. O yun, Jeremiah. Yung my plans for you to prosper yun, 29:11, Yung iba naman, yung mga nila, John 3:16. Yung iba, Matthew 6:33. Pinangahawakan nyo ba yan pag may pinagdadaanan? Amen, dapat natin panghawakan yun kasi yun ang salita ng Diyos. Amen, kaya ang tunay na kapahingahan, kay Kristo lang matatagpuan. Paano? Sa prayer and reading the Bible. Kung may pinagdadaanan ka kayo kapatid, huwag kayong lumapit sa pastor, okay din naman. Pero ang totoong lapitan nyo, si Jesus. Sigurado ako, masosolve ni Jesus ano man yung pinagdadaanan niyo. Pangalawa, ito, uulitin natin ngayon. Obey and commit. Ang sabi ng dictionary, ang ibig sabihin daw ng obedience, practice dutiful. Ibig sabihin, sinusunod mo isang bagay kasi duty mo. O halimbawa, sinabi sa Bible, mag-pray. Okay, nagpe-pray na po kami kada umaga bago matulog. Why? Kasi duty na raw eh. Nagche-church kami every Sunday. Bakit? Kasi duty eh. Dahil sasabihin ni pastor, di kami nagpunta. Kasi, bakit ka, pag nag-praise and worship, nagtataas ka, sabi kasi ni pastor, taas ang kamay. Ginagawa mo na lahat ng bagay sa buhay mo kasi utos. Masunurin ka? Oo. Because you follow. Tama yun. Pero magkaiba yun ang commitment. Ang commitment daw, pledging oneself. Sinusunod mo kasi pinamumuhay mo. Amen? Ginagawa mo to kasi ito na yung buhay mo eh. Yung nag-church ka every Sunday kasi bakit? Mahal mo si Jesus. Bakit ka nag-pray? Kasi gusto mo makausap si Jesus. Ba't ka tumutulong? Kasi gusto mo mapuri si Jesus. Yung commitment mo, hindi sa organisasyon, hindi sa pastor. Yung commitment mo kay Jesus. Amen? Sumusunod ka hindi lang dahil sa utos, kundi dahil mahal mo si Jesus. Yun yung commitment. Nag-church ka dahil committed ka talaga kay Jesus. Amen? Ang tanong, sino rito ang obedient? Magsabi ng amen. One. Sino rito ang committed? Magsabi ng amen. Pag committed, humihina. Amen? Ang sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commands. Ipamuhay. Pagmahal ng Lord. Kaya sabi niya nga rito, and your hearts will be fully committed. Dapat yung puso. Pag yung puso na kasi, sabi nga ng mga nagliligaw, naalala ko pag nakakilala ng boyfriend o kaya ng girlfriend, pinaghihiwalay ng magulang. Kasi yung magulang may kutob sa anak yan. Tama, yung mga magulang may kutob sa anak yan. Kami rin may kutob eh. Minsan may kinutubang kami, talagang di kami mapakali. Ayun nga, hindi nga talaga maganda. May kutubang magulang, yung mga magulang na bata pa yung anak, paglalaki rin yung anak niyo. May kutob kayo sa mapapangasawa, magiging boyfriend o girlfriend ng anak niyo, mararamdaman niyo. Puso, di ba? Sabihin nung bata, hindi mo kami payag paghiwalay, mami, nagmamahalang kami, di ba? Kasi puso yan eh. Hello, anak. Ngayon mo lang nakilala yan, paano hindi ka mabubuhay? Ilang taon ka nang nabuhay, wala yan. Amen? Ganun din, dapat yung puso natin really committed to the Lord. Kasi pag puso na ang usapan, sabi nga nung mga nagliligawan, ano ba yung sinasabi ng mga nagliligawan? Aakyatin ko lahat ng bundok. Tama ba yun? Tatawirin ko ang mga dagat. Aabutin ko ang mga bituin. Kasi bakit puso ang usapan eh? Pag nanliligaw, umaga-umaga, nasa bahay ng nililigawan. Ang gabi, nasa bahay ng nililigawan. Kinabukasan, nandun na naman sa nililigawan. Kasi mahal mo eh. Talagang nararamdaman mo na talaga. Tapos, nagtitipid ka, maibili mo lang siya, di ba? Kasi bakit mahal mo na eh? Di ba, mga nanay, ganun din pag mahal yung mga anak. Talagang, pag umiyak yung anak, talagang gising. Yung tatay, tulog na tulog pa nga eh. Pero yung nanay talaga, inaalala yung anak. Kasi mahal. Ganun din ang sinasabi ng 1 Kings, dapat yung puso natin, talagang nasa Diyos. Tignan mo yung katabi mo kung yung puso niya nasa kay Jesus. Amen. Ito yung ginawa ko
example. Sabi nito, itong tatlong to, si Becky, si Porky, tsaka si Chiki. Christian yan. Ngayon, yung kanilang yung nag-aalaga sa kanila, Christian din. Ang pangalan nun, si Mamang Joel. Mamang Joel, si Joel na naman. Namiss kita eh. Amen. Meron siyang alaga. Christian silang lahat. Kaya nawala na ang kabuhayan. Halimbawa, story lang to ha. Nawala sila ng kabuhayan. Pandemya. Ngayon nakita ng tatlo. Sabi niya, tulungan natin sina Joel, Mang Joel, kasi wala silang pagkain. Nawala sila ng kabuhayan kasi pandemya. Sabi ni Becky. Sabi ni Porky, sige. Sabi rin ni Chiki, sige. Sabi ni Becky, sige, bibigyan ko sila ng gatas araw-araw. Siyempre, baka siya magbibigay siya ng gatas. O nga, magaling yun, magaling. Sabi naman ni Chiki, sige, ako rin, araw-araw yung itlog ko, bibigay ko sa kanila. Siyempre, bakit? Manok siya. Binibigay nila out of duty. Ngayon, nag-iisip ba si Porky? Sabi nila, o ikaw, Porky, ano bibigay mo? Sabi din ni Chiki. Sabi nga ni Becky, oo nga, ano bibigay mo? Oo nga, ano bibigay mo? Siyempre, baka yun eh. Ngayon, sabi ni Chiki, si Chiki bully. Ano ka ba? Hindi mo pwedeng bigay, laki-laki mo eh. Di magbigay ka ng ham, magbigay ka ng bacon. Sabi niya gano'n. Ha? Pag binigay ko yun, binibigay ko na yung buhay ko sa kanila. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng commitment. Binibigay mo yung buhay mo kay Lord. Amen. Ngayon, ano ba tayo? Si Chiki, si Becky, o si Porky? Porky! Mukha ng pork. Amen? Tayo. Saan na tayo ron? Are we doing this for obedience? Ginagawa ba natin kasi madali lang? O kasi mahal natin si Lord? Amen? Mag-obey dahil may utos. Pero dahil mag-commit ka dahil kay Jesus. We obey, yes, there may inutos pero nagko-commit tayo dahil kay Jesus. Amen? Sino rito nagko-commit dahil kay Jesus? Si Jesus ka nag-commit, iligtas tayo. Pinurusan, binugbog, sinugatan, kasi mahal tayo. Sino tayo para hindi mag-commit? Sabi ito, when you commit, you give your best as God gave us His best, our Lord Jesus Christ on the cross. Tama? Nag-commit si Jesus, nag-commit si God. Nag-commit si God, binigay si Jesus. Nag-commit si God, si Jesus, binigay yung buhay. Sino tayo ngayon? Ano i-commit natin? Siyempre, we give our best. Ano yung best? Buhay natin. Amen? At yun ang nagiging matagumpay sa mission, yung mga taong nagko-commit sa Diyos. Amen? Tignan mo yung katabi mo kung nag-commit na kay Jesus yan. Amen? Praise the Lord. And then lastly, worship. Amen. Sabi dito sa Acts 2:46, nagpupuri sila sa Diyos. Tandaan, ang pagpupuri, hindi lang yung kumanta tayo kanina. Kumakanta lang tayo. Yes, we remember the goodness of God. Kaya nga sabi nung kanta kanina, give thanks. Inaalala lang natin, every time we sing a Christian song, we remember how God is good sa buhay natin. Pero hindi yun lang yun ang worship. Ang sabi sa Romans 12:1 and 2, therefore offer your bodies as living sacrifice. Ibigay natin yung buhay natin. Nakadikit na naman yung commitment. Ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. This is the true and proper worship. Ang totoong worship daw na nakikita ng Diyos, yung nagbibigay ng buhay kay Kristo. Kaya ka nakakakanta, nakakapagtaas ng kamay, kasi yung buhay mo nasa kay Jesus talaga. Kaya ka nag-church dito every Sunday, kasi binigay mo na yung buhay mo kay Jesus. Kaya ka nakapagbibigay, masaya sa iyong kalooban. Bakit? Kasi binigay mo na yung buhay mo kay Jesus. Unless we have given our life to Jesus, hindi natin kayang gawin. Ulitin ko, hanggat hindi natin binibigay ang buhay natin sa Panginoon, hindi natin kayang gawin ang lahat na ito. Magiging pakitang tao lang tayo sa sarili natin. Kasi bakit? Napipilitan ka. Pero the moment you give it all to the Lord, magugulat ka, ang saya-saya mo na. Amen? Why? Pag ginamit ka ng Lord, ang saya mo. Pag nakakanta ka, ang saya mo. Pag nakapag-attend ka sa church, ang saya mo. Pag nakapagbigay ka, kahit 20 pesos lang, kasi yun na lang ang pera mo, ang saya mo. Bakit? Kasi you give it from your heart. Amen? Nakapagbigay ka nga ng 1,000, napilitan ka lang. Sabi kasi 10%, pag nag-o-exhort si Pastor Joby, 10% daw. Diba? Galit pa. Sahod niya 10,000. 1,000. Binigay. Sama naman ang loob. Pero kahit binigay mo 100 lang, kasi yun lang talaga ang kaya mong ibigay. Dahil sabi naman, binibigay mo, yun talaga bukal sa kalooban mo. Alam naman na Diyos, pinagdadaanan natin. Saya-saya mo.
Nagkaroon ka ng pera, nagbigay ka 1,000, ang saya mo. Nakapagbigay ka ng 2,000, ang saya mo. Bakit? Kasi binigay mo yung buhay mo muna sa lahat. Amen? Yung mga mag-asawa, kaya nila nagagawa yung pagiging mag-asawa nila kasi binigay nila yung buhay nila sa isa't isa. Amen? Ang hirap talaga ng, sa totoo lang, yung mga mga first year na magiging mag-asawa, madali ba? May umiilig na. Kami rin hindi. Nagkakakilanlanan na kami. Lalo na yung mabilis lang nagkakakilanlanan, nag-asawa agad. Kami, sandali lang kami. Sandali niya lang ako niligawan eh. Natawa. Lakas ang tawa mo, akala ko magkaibigan tayo. Sandali eh. Basta yun na yun. Ilang buwan lang. Hindi, matagal pala kami madali lang kami naging mag-on, pero after 2 years kami nagpakasal. Amen. Yung iba, sandali na nagkakakilanlanan, nag-asawa na. 6 months, ang sarap, ang saya. Pagdating na no 7, 8 months, 10 months, 12 months, gusto na magsulian. Kasi nagkakakilanlanan eh. Amen. But unless you give your heart, kasi nung nagsumpaan kayo, nasabi, sa hirap, amen, hindi niya sabi sa hirap at sa ginhawa, till death do us part. Hindi lang sa saya ang pagiging mag-asawa. Kaya kasabi ng matatanda, ang pag-aasawa ay parang kaning, isusubo, pag napaso ay iluluwa. Hindi daw ganon. Ganon din ang Kristyanismo. You give yourself because we really love God. Mahirap yan o hindi, ibibigay mo yung sarili mo. Madali yan o madali o mahirap, ibibigay mo ang sarili mo kay Lord. Kasi bakit? Mahal mo ang Diyos. Pumupunta tayo dito, hindi dahil nahihiya kayo sa pastor o nakagawian lang. We come here, why? Because we love God. Yun ang motivation mo, kasi mahal mo ang Diyos. Oh, Gina, bakit ba church ka ng church na layo-layo nun? Mahal mo si Jesus. Yun lang ang napakadaling sagot. Eh bakit kailangan mo pang mag-worship? Bakit pa kailangan mo pang magturo? Napilitan ka. Hindi, mahal ko si Jesus. Ginagawa ko to lahat kasi kay Jesus. O si Sister Daisy, bakit nag-MC? Hindi, kasi mahal ko si Jesus. Ganun lang kadali. Pag mahal mo, madali. Tama ba? Mga mag-asawa. Madali ang isang bagay pag mahal mo. Amen? Pero the moment na nawala na ang puso sa ginagawa, kahit pinakamadaling bagay, ang hirap na. Di ba yung mga trabaho niya nawawala na yung puso nila sa trabaho? Ayoko nang pumasok. Bakit? Ang hirap na. 10 years na niyang ginagawa yun. Nagsawa na siya. Sawa na ako dito, hanap na ibang trabaho. Kasi nawala na yung puso niya. Kaya dapat nandun yung puso. At muna natin ibinibigay sa Diyos ang ating puso. Tama ba yung kanta kanina? Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give for you alone. Every breath that I take, every word that I make. Yung kumanta na kayo. Lord, give your way in me. Tama? Amen? Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your way in me. O, palakpakan natin si Lord. Amen? Kabisado nyo ako, hindi. Kaya hindi ako naging praise and worship leader. Amen? Amen? Kaya sabi dito, nabasa ko lang ito kahapon, may nabasa akong libro ni Pastor Romel Guevara. Yung forward nun, si Bishop yata yun, si Dan Andrew Cura. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So meaning, lahat ng ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos. Sabi doon sa librong nabasa ko, yung the word na avoda, yun daw ang translation ng salitang worship sa Hebrew. Ang meaning din nun ay work. Nagets yung relevance? Yung worship at work pareho. Ibig sabihin, yung ginagawa mo sa araw-araw, it's also a form of worship. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, whether you eat or drink, do it for the glory of God as a sign of worship. Kaya yung naguhugas ka ng pinggan, nagluluto ka,
Sabihin na natin, Facebook ka, nanonood ka ng Netflix, you do it as a worship. Pastor, paano naman naging worship yung nanonood ako ng Netflix? Wag manood ng bomba. Manood mo yung para yung may matutunan ka namang values. Amen? Yung pag nagluluto ka, huwag ka naman mura ng mura. Yung masaya ka kahit may niluluto ka, it's a form of worship. Yung naglalaba ka, hindi ka naiinis dahil ang dami mo nilalaban. Masaya ka kasi bakit? May nilalaban ka, damit ng pamilya mo. Kasi may damit kayo. Diba? Do everything as a sign of worship. Doon ko lang nakita, aboda, basa ko nga kahapon dyan, vodka. Aboda, tignan nyo na rin kasi nakita ko doon sa book ni Romel Guevara, usapang worship. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa, o yung mga nagmumotor, you do driving as a sign of worship. Yung nag-aalaga ng bata, as a sign of worship. Lahat ng ginagawa, as a sign of worship. Amen? Mga nag-aaral, ginagawa niyo yun as a sign of worship. Ang worship, hindi lang yung nagpakanta kanina si Sister Gina o si Sister Dita. Siguro sa susunod, si Sister Daisy din. Amen? Lahat ng ginagawa as a sign of worship. Amen? Yung pagiging mabuting asawa as a sign of worship. Pagiging mabuting anak as a sign of worship. Magkakadikit, ano? Because you commit yourself to the Lord. Amen? Kaya sabi, do you really worship God? Yan ang tanong. Hindi lang dito sa church. Kasi sa church, isang oras nga lang eh. Minsan nga nakakatulugan pa eh. Do we really worship God? Alam niyo, totoong worship, yung pag lumabas na tayo dito. Yung totoong worship, yung pag nagmamaneho na kayo, nabigla kang kinat, napapamura ka, yung nagtatrabaho ka, naiinis ka sa kasamahan mo, o nasa tahan, sa bahay ka, naiwan ka ng pamilya mo. Amen? Naalala ko, meron daw nanay. Sabi ng nanay, reklamo na reklamo. Yung mga anak ko, di na lang ko tinutulungan. Tapos nakita niya anak niya nagugas ng pinggan. O, ano ginagawa mo dyan? Ma, nagugas ng pinggan. Ako na yan. Pero hindi raw siya tinutulungan. Nakita niya anak, magwawalis. Mga anak ko di ako tinutulungan. Nakita na naman niya anak. Ano ginagawa mo niyan? Ma, nagwawalis ako. Ako na yan, hindi kayo marunong. Tapos sasabihin, di raw siya tinutulungan. Tatawa. Mga nanay, ganun eh. Minsan nagtitiklop. Ano ginagawa mo dyan? Titiklop ma. Ako niyan, hindi ka marunong yan. Magulo ka magtiklop. Mga bata ko, hindi talaga ako tinutulungan. Mga dami ganun eh. Lalo na yung tukador ko, ang ayos lagi. Galit na galit sa akin. Kasi pag umata ko, kasi plan. Ganun lahat yan. Tama, nakaka-relate. Amen? Kaya gagalit. Bakit may nasa ilalim kinukuha mo? Nakatago eh. It's a sign of worship, yung pagtitiklop. Amen? Yung mga bata naman daw, ano ba yung mga bata? Pag inuutusan, kambing. Tatawa, Pag inutusan, anak, magsayang ka na. Wait lang. Parang kambing. Pero pag may kailangan, para daw baka. Tama na, matatapos na kasi tayo. Is your eyes really focused on Jesus? Amen. Do you really worship God? Amen. Do you do everything for God's glory? Amen. Doon lang naman alam niyo magiging tagumpay tayo sa ating misyon pag ang puso natin at mata nakatuon sa Panginoon. Amen. If we do everything as a worship, hindi lang ang pag pumupunta rito, magsisimula ang totoong worship niyo pag lumabas na kayo dito. Yung nagmamaneho na, yung pauwi na sa bahay, yung nilabas na yung kakain na, nagmamadali na yung nanay para magluto, yung mga anak nakabulang talan doon, yung tatay nakahiga na, yung nanay linis ng linis, luto ng luto, worship na yun. Mga tatay, tulungan niyo naman yung asawa niyo. Amen. Doon nagsisimula. Mga anak, tulungan niyo naman, hindi kayo makapagsaing. O kaya, bibili na lang ng luto. Luto na nga na ng ulam, lalagay na lang to sa sa plato, hindi pa mailagay nung anak o nung asawa. Tapos, matagal pa ba yan? Ikaw kaya naglalagay dito. Do everything as a sign of worship. Remember, pag nagtutulungan kayo sa tahanan, it's a sign of worship. Amen? Do everything as a sign of worship. Amen? May isang kwento. Halimbawa ngayon, mamimili raw si Bill Gates nang bibigyan niya ng $100 million. Ayan, makinig ha. Halimbawa lang, kilala niya yan? Para ganyan. Si Bill Gates. Yan yung isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo.
Bilyonaryo yan. Ngayon, nagpunta ng Pilipinas, tinawagan si Wendell. O, Pastor, pumili ka ng isang member mo dyan ang bibigyan ko ng $100 million. Bawa lang. Tuwan-tuwa ako kay James. Si James ang napili ko. Kaya lang, mayroong isang kasunduan. James, kailangan, after 30 hours, o after 24 hours, ganito ring oras, bukas, nasa Baguio ka. Nandun ka sa SM Baguio, sa tapat ng food court. Bukas, ganitong oras, alas 9. Doon, makikita mo si Bill Gates. Bibigyan ka niya ng $100 million. Pupunta? Pupunta kayo? O ngayon, pupunta kayo? Siyempre, $100 million yan eh. Kaya lang may isang kasunduan. Yun nga, pupunta kayo bukas. Same time dapat nandun. Sigurado pupunta kayo. Kaso ito problema. Sabi, hindi pwedeng sumakay. Maglalakad lang. Papuntang Baguio, 24 hours. Gagawin niyo pa rin. $100 million siya mga kapatid. $100 million. 4 na oras lang ang biyahe sa Baguio. Gagawin niyo pa rin. $100 million. $100 million. That's 5 billion pesos. Kaso lalakarin mo papuntang Baguio. 24 hours ka. 24 hours yung... Matapos mo ng 8 hours, di magpahinga ka muna. Kaya kasi 4 hours na lang papuntang Baguio eh. Gagawin nyo. Maging totoo tayo. So, totoo mo sumasagot. Oh. Totoo. Kahit ako eh. Bawa ako sinabi, punta ako. 1 million na. Siguro ngayon pa lang iiwan ko na kayo. 100 million yan mga kapatid. Ngayon, ayan, yan, para raw masama ka sa $1 million club. Ngayon, dito na ako. Lakad na ako, bahala na kayo dito. Han, ikaw na mag-ayos dyan ha. Patulong ka lang sa kanila. Kailangan, nandun ako bukas eh. Meron ako nakita rito, mga klasiko sa inuman. Oy, paring Wendell, inom ka muna. Bahala kayo sa buhay nyo. $100 million ako. Tama yun. Hihinto ako ron para uminom? Hindi. Pag dinando na ako, halimbawa, napadaan ako ng Subic, halimbawa lang, Subic. Napadaan ako doon sa mga kumukuti-kutita, may gabi na. Ang daming mga, prosti. Ay, ang pogi. Bakit? Pogi talaga ako, nakita akong ganyan. Pasok ka muna. Libre. Ang ganda ng babae. Sa tingin nyo, hihinto ako? Hindi. Bakit? $100 million. O halimbawa, napunta pa ako sa isang lugar, sinihan, malapit na ako sa SM City, sinihan. Yung sinihan na yung 3D experience, nakahiga ka, talagang sarap na experience mo. Sa tingin nyo, hihinto ako? Hindi ako hihinto. Lahat ng distraction sa buhay ko sa susunod na 24 hours, wala akong papakialaman. Kahit sabihin sa akin siguro, Han, wala tayong gaas. Wala akong pake. Siguro may tatawag sa trabaho ko, wala akong pake. Kahit ano pa yan, wala akong pake. Ang focus ko, $100 million. Mga kapatid, ganun din ba tayo sa lakarin natin bilang Kristiyano? Nakapokus ba talaga tayo kay Jesus? Na halimbawa, mag-church ka na. Brad, inom ka muna. O kaya, ngayon, church, gabi na, na-invite ka. Brad, inom ka muna. Sige, inom na ako. Alam mo, mag-church kayo bukas. O kaya, nakita mo yung ex mo. Balikan daw kayo, may asawa ka na. Teka, laman tiyan din yun. O kaya, labae ka, nakita mo yung mga kamarites mo. Mag-church ka bukas, may gagawin ka. Ay, hindi, dito muna ako. Sabi na, maghayag daw mabuting balita, makikinig muna ako. Pag ang focus natin hindi nakapokus kay Jesus, 100% lahat yon gagawin natin. Tama, hindi? Gagawin natin yun. Pero the moment we focus our eyes on Jesus, kagaya ng mama na nakafocus sa $100 million, tatalikuran natin lahat yun. Amen? Ang tanong, mas mahalaga ba si Jesus sa $100 million? Parang sama ng tingin. Tingnan na lang natin, no? Kahit ako gagawin ko yung sinasabi, pag sinabi, may pupunta, bibigyan ako, kahit 1 million lang. Kahit 100,000 lang eh. Pupunta na ako bukas eh. Iwanan ko na kayo ngayon eh. Lalakad na ako. Dadala maraming tubig sa init ng panahon. Gagawin ko. Pera yun eh. Pero kung may magsasabi sa akin, Brad Wendell, pumunta ka sa Pampanga bukas, magpipreach ka. May pasok. Tayo kaya? Are we really focused on the Lord?
Yun lang naman yun. Are we really focused on the Lord? Kaya ang tanong niya, is your eyes really focused on Jesus? Kanino ba nakatingin yung mata natin? Kanino ba nakatingin yung puso natin? Okay, how to accomplish your mission? Number 1, paano? Kailangan we give and take. Tayo tumatanggap. Tayo naman yung nagtuturo. Tayo naman ang ginagamit ng Lord. Hindi pwede tanggap ng tanggap. Babaho. Amen? Dapat tayo na ngayon yung ginagamit ng Lord. Pangalawa, we should rest by reading and praying the Word of God. We read the Word of God. We pray kasi doon na tayo nakakatagpo ng tunay na kapahingahan. Hindi sa kung kani-kaninong lugar. Gusto ko po mag-rest, pupunta ako ng Amerika muna. Hindi. Kahit nandun ka pa, habulin ka ng problema mo, ang totoong kapahingahan kay Kristo lang matatagpuan. Amen? Pangatlo, you obey and you commit. You obey Jesus because you love Him. And then you commit yourself to the Lord because your eyes is focused on Him. Amen? Ginagawa mo yan. Maniwala kayo, pag ginawa natin to, matutupad natin ang mission natin sa buhay. And lastly, we really worship the Lord. Yung totoong worship, hindi lang yung dito. Dito nga, 1 oras lang nagkakatamaro, nagkakaantukan. Tagal naman yan. May gagawin pa ako sa bahay. Ang totoong worship, paglabas natin dyan. Ang totoo, church, nagpapaalala lang. Ang totoong worship, paglabas natin ngayon. Pagpasok ng bata sa eskwelahan, pag ikaw na lang yung nasa bahay, pag ikaw nagtatrabaho ka na o namamasada, o kung ano man ang ginagawa mo, yun yung worship. Sino ka pag ikaw na lang? Amen? So, ano raw? Kailangan mag-grow. Sabi nga kanina, no, dapat tayo na yung nagtuturo, kaya lang hindi tayo lumalago. Amen? Alam niyo yung baby, cute yan. Kagaya ng baby, cute yun, no? Ito, cute to. Itong mga to, cute yan. Baby yan, cute. Pero halimbawa, yung baby, 50 anyos na, ganyan pa rin ang kalaki. Cute pa ba? Sino ba yun yung artista? Si ano? Si Mahal? Mahal, tama. Si Mahal, di lumaki yun. Parang, di ba, parang hindi na maganda. Ganon daw yung isang Kristiyano na hindi lumalag. 50 years na sa church, ni hindi mo pa mapag-pray. Amen? Dapat tayong lumago kasi tayo naman yung gagamitin ng ating Panginoon. Huwag naman nating hintayin na yung mga bata pa ang magturo sa atin. Ako na magtuturo doon. Kita mo yun, ako na nagtuturo rito, naunahan ka pa. Amen? That's kasarap tignan nun. Pero mas maganda tayo rin ginagamit natin Panginoon. Amen? Sabi sa John 3:33, pakibasa, 1, 2, 3. He must increase, I must decrease. Sa araw-araw ng pamumuhay, ang totoong lumalago, nawawala na yung dating tayo. Ang nakikita na si Kristo. Sa mga, diba sabi, we are a new creation. The old has gone, the new has come. Ang lahat ng bagong nilalang ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Okay, tumayo na po tayo, palakpakan natin Panginoon.